Okay, kumusta na kayo mga kasiyasat worldwide? Welcome back sa aking Lakay Siyasat TV YouTube channel at dito pa rin sa aking page, Lakay Siyasat Journal. So, ipagpapatuloy natin ang pagbabahagi ng ating paksa na pinamagatang Basic Fire Safety Awareness. So, wala yung ano pala natin, no? Anyway, gabi kasi ngayon, actually kagagaling natin sa bundok. So, ang tatalakayin ko sa inyo ngayon is yung napakaraming definition of terms, key definition na kailangang malaman din natin, no, kung ano yung mga katuturan nito para kahit paano, total inaaral na rin natin itong fire safety awareness. At least mahalaga din kasi na malaman natin yung mga key definitions para pagdating doon as we go on with the discussion, pag may nababanggit, at least alam nyo na kung ano yung ibig sabihin nun. Actually, napakarami ito. So, unahin na natin yung fire prevention, di ba? Ito yung una na key definition of terms. Ano yung ibig sabihin nito? No? Simple lang sa Tagalog, no? Ito yung pag-iwas sa sunog. Ito yung mga hakbangin at pamamaraan na inilatag ng isang property management o yung isang management ng isang establishmento para maiwasan ang paglaganap ng isang sunog. No, ang mga halimbawa nito is yung mga inspection na ginagawa, di ba, para matukoy yung mga hazard doon sa building, di ba, yung proper housekeeping na isinasagawa, yung tamang pag-iimbak sa mga flammable materials, di ba? At higit sa lahat is yung mahigpit na pagsunod sa mga pamantayan tungkol sa safety standards o kaligtasan. Yan, sa wikang Tagalog. So, kasama na dyan yung sistema na isinasagawa. Sa kabuuan, yan yung plano, no, ng isang establishmento. Yan, nakapaloob ito sa nakapaloob ito doon sa safety plan o security plan. No, anyway, malalaman nyo as we go on. Itong fire protection naman, ito yung number 2. Ang ibig sabihin nito is yung protection laban sa sunog. No? When we say fire protection, tinutukoy niya yung mga tao, mga kagamitan, gamit na gagamitin sa paglaban ng sunog at saka yung sistema na idinisin nyo ng property management upang maprotektahan ang buhay, di ba? Yung content ng gusali, no, kasama na yung ari-arian, mga pira, di ba? Pero importante yung buhay ng tao, di ba? Kung sakaling magkaroon ng isang sunog. So, ang pagkakaiba, yung fire prevention, ito yung mga pamamaraan, ito yung mga sistema na isinasagawa. Itong fire protection, ito naman yung mga tao at kagamitan. No, definitely kasama pa rin yung sistema, pero yung fire prevention, ang objective nun is para maiwasan, ma-prevent yung paglaganap ng isang sunog, the occurrence of fire. While itong fire protection is pag nandyan na yung sunog, di ba? Mga tao, mga kagamitan at mga sistema, mga fire safety measures, yan. Yun yung nasasakupan ng fire protection. Basta yung isa before na mangyari, yung isa naman kapag nangyari, ano yung gagawin. Yun yung fire protection. Now, dito sa pangatlo, no, ano naman ang fire? Ito yung pangatlo na na definition of terms na bigyan natin ng katuturan at ipapaliwanag natin, no? Fire, sa Tagalog sunog,
Di ba? Ito yung tinatawag na chemical reaction na nagaganap. Ito yung nangyayari kapag ang isang material, isang bagay ay mabilis na nakipag-ugnayan sa oxygen. No, pag mix kasi doon sa oxygen, yun yung sinasabi niyang oxidation at yun yung magbubunga ng init, di ba? Liwanag, usok at mga gas. Ito yung tinatawag minsan na aktibong proseso ng combustion, itong sunog, no. So mas maliliwanagan kayo no kapag tatalakayin natin yung well known na fire triangle, kasi yun yung laging binabanggit no pagdating sa paksa na fire safety. Okay, so dito natin sa pang-apat. No, ito na nga yung ano natin, fire safety. No, ano ba ang fire safety? Ito yung kaligtasan tungkol sa sunog. 'Di ba? Kabuuan ng mga pag-iingat, mga pamamaraan at sistema na naglalayong mabawasan ang panganib ng sunog. Matiyak ang ligtas na paglikas kung sakaling nangyari ang sunog. At siyempre maprotektahan ang ano nun, main objective nun is, main purpose is to protect the life and properties, no? To protect the contents of the building during emergencies, no, particular yung pagkakaroon ng sunog. Yun yung fire safety. Itong panglima na definition of terms, ito yung combustion. Sa Tagalog, ito yung pagsusunog. No, chemical na proseso, isang chemical na proseso kung saan ang isang sangkap ay mabilis na tumutugon sa oxygen at naglalabas ng init. Ito yung unang proseso. Diba? Ito yung first process para magkaroon ng apoy. No, ito yung tinatawag na combustion. Ito naman number 6, ito yung ignition source. No, when we say ignition source, siyempre yung source, yung pinagmulan ng pag-aapoy, diba? So, definitely, ano yan, no? Anumang bagay o gawain na maaring simula o magsimula ng sunog, tulad ng, 'di ba, apoy na as in na apoy, yung electric spark, definitely magpo-produce din kasi ng sunog 'yon. Yung static electricity, mainit na ibabaw, siyempre pag ma-reach out yung talagang ano, yung heat, 'di ba? Nagkakaroon pa rin ng ano yan, nakapag-produce yan ng sunog. At siyempre mga lahat ng uri ng kagamitan na combustible, di ba? Yung mga nasusunog combustible, and even yung flammable na materials, di ba? Sources yan ng ignition, lalong-lalo na yung high octane, yung mga ano nang kwan, mga airplane, di ba? Mga helicopter, mga high octane yan, madaling ano yan, flammable yun, no? Sources yun ng ignition. Pampito, ito naman yung fuel, no? Ang pagkakaalam natin pag sinabi nating fuel, siyempre yung mga gaseous, mga liquid na gasolina, crudo, di ba? Yan yung fuel na pagkakaalam natin, common na pagkakaalam natin. Pero dito sa fire safety or fire prevention, ang termino ng fuel dito is yung anumang material, di ba? Anumang combustible or flammable materials, di ba, na masunog at magsilbing pagkain ng apoy, maituturing yan na fuel, di ba? Matatalakay natin yan doon sa fire triangle. Maari itong solid, maari itong liquid, maari itong gas. When we see solid, mga kahoy, mga papel, di ba? Yung likido naman, di ba, yung mga gas, mga alcohol, di ba, mga gasolina, mga LPG, mga methane, propane, yan yung mga example naman ng ano, gas. So ito na tayo sa pangwalo. Dito na tayo sa pangwalo, itong fire triangle, di ba? Ito yung tatlong makakalagang sangkap ng sunog. Ito yung pangunahing modelo doon sa fire science na tinatawag, na nagpapakita ng tatlong elemento na kinakailangan upang magkaroon ng isang sunog. So, una is yung heat, yung init. Number 2 is yung fuel, yung
binanggit natin, ipinaliwanag natin, yun yung mga panggatong, mga combustible yan at flammable materials. At saka ang pinakahuli is yung oxygen, di ba? Kasi kung walang oxygen, walang sunog. Alam naman natin yun. Kaya pag nasa enclosed space ka, siyempre bihira ang sunog doon kasi walang oxygen. Di ba? Tingnan mo na lang yung simpleng magsunog ka doon sa baso at takpan mo, mawawala yung oxygen, mawawala ang apoy. So definitely kapag inalis mo yung isa dito sa tatlo, mapipigilan o mamamatay ang isang apoy o sunog. Pero meron silang tinatawag na fire tetrahedron theory. Yan. Ito yung number 9, no? Fire tetrahedron. Ito yung tinatawag na apat na sangkap o apat na elemento ng sunog. Pero talaga ang alam ng lahat dyan na pag tinatalaka itong fire safety, fire triangle yan. Heat, fuel, and oxygen. Pero ito ngayon, nabanggit ko, fire tetrahedron theory. Ang ipinapaliwanag kasi nito, pinalawak yung version ng fire triangle. No, yun nga, dinagdag yung ikaapat na elemento. Ito yung fire tetrahedron, ito yung chemical chain reaction na kailangan maputol totally para mapula. Kasi pag naapula na yung sunog, pag pinabayaan mo, di ba, magkakaroon ng chain reaction, mapabayaan, di ba, yung chemical na natira, siyempre magiging source pa rin yun para magkakaroon ulit ng sunog. Kaya totally talaga pag fire out, di ba, pag may mga nasunugan at diniklarang fire out, talagang kiniklear pa rin yan to ensure na wala itong pang-apat na sangkap na tinatawag na elemento, no? Fire tetrahedron yan. Number 10, yung nabanggit ko na kanina, yung flammable materials, di ba? Malagang malaman din natin to, no? Pag sinabing flammable materials, ito yung mga madaling magliyab. Mga sangkap na madaling magliyab at mabilis masunog kahit sa normal na kondisyon. Yun yung sinasabi ko, yung mga high octane, mga gasolina. Madaling masunog yan. Yung combustible materials naman, nabanggit ko rin kanina, ito yung nasusunog lahat ito, pero ito yung mga materialis na nangangailangan ng mas mataas na temperatura bago magliyab. Pag ikumpara mo doon sa flammable materials. Siyempre itong combustible, number 1, nandun yung heat, nandun yung oxygen. Diba? Pag ikumpara mo doon sa flammable, mas mahirap masunog ito. Itong number 2, meron tinatawag sa fire safety na flash point. Diba? Yung temperatura ng pagliyab. Pag naabot na yung flash point, doon na magliliyab. Diba? Yung sinabi doon sa oxygen, at least 16% yata yung oxygen para masabi mo magkaroon ng apoy. May mga kasi yan, no, nag-training ako ng fire safety, pati yung mga percentage, di ba? Medyo stricto kasi pag kumuha ka ng sulas talagang itinuturo nila sa inyo yung mga percentage. Okay? So basta yung flash point, yun yung temperatura na ma-reach out, ma-reach para magliyab ang isang combustible materials, no? Itong fire load naman, baka mabanggit din natin mamaya doon sa susunod na session natin, di ba? When we say fire load, ito yung dami ng nasusunog na materialis, no? In other words, ito yung content ng building, no? Yan yung fire load. Kaya nabanggit natin yung degree ng di ba? Yung level ng nabanggit ko doon sa unang discussion na yung level ng sa sunog, no, pagdating sa isang building is depende doon sa kanyang content, no. Kung mas marami siyang flammable na materials, definitely mas mataas yung yung degree na posible itong masunog. Okay,
no, number 14 na tayo. Ito yung mga smoke alarm, mga smoke detector. Nakikita nyo naman yan pag pumapasok kayo sa building. No, ito yung mga kinakabit na kagamitan para in case kasi na nakita nito, nasagap nito, di ba, yung nasagap nito yung usok sa hangin, definitely magbibigay ng alarm, magbibigay ng babala. Yun lang naman yung gamit ng detector. May nakatabi doon sa detector yung sprinkler naman, no, automatic yun na nagbubuga ng ano yun, pansamantala, pero ano lang yun naman yung sprinkler, ano lang, pampa-delay, kahit paano makakatulong para matatagalan yung paglaganap ng sunog, pagkalat ng sunog. So yun yung detector, smoke detector. Napakaraming smoke detector. Sasagapin niya yung usok, no, pag nasagap nun, may content na label nito na ma-reach out, yun na, magbibigay na ng alarm. So fire extinguisher, ito yung number 15. Maraming klase ng fire extinguisher, di ba? May mga portable, yung mga nadadala natin, marami din klase yun. May class A, class B, class C, class D, di ba? Meron yung semi-fixed extinguishing equipment din, yung naka-hydrant, di ba? Marami yun. No, pero ang common na when we say fire extinguisher, yun talaga yung nakikita natin na binitbit na ibinibenta ng mga ano, ng mga minsan nai-issue yung taga BFP diyan dahil siyempre nininegosyo nila. No, anyway, alam naman na natin lahat, no, kung ano yung fire extinguisher. Yung 16 naman, ito yung evacuation plan. Yan. When we say evacuation plan, ito yung plano na ginawa ng establishment, ng property management na isasagawa, di ba? During evacuation, pag panahon na ng paglikas, yon, meron na. No? May procedures na dyan for that matter na susundin mula doon sa simula. Kasi siyempre, i-announce yan, di ba? Pag nandyan yung smoke detector, kung kaya, ano bang tawag doon? Yung magkakaroon ng ano bang tawag kasi yung pag nandyan na yung alarm, yung paging system, di ba? Public address system, di ba? I-announce na yun na kailangan nyo nang mag-evacuate, di ba? Yan yung so that's the time na mag-evacuate. Nakapaloob ito doon sa evacuation plan. At nakikita naman natin, di ba, kung tenant ka ng isang establishmento, itinuturo sa inyo, binibigyan ka ng kopya ng evacuation plan. Pagpasok mo sa mga building, makikita mo, di ba, yung evacuation plan nakalagay doon sa kwan. Hanapin mo lang, makikita mo yun. Meron at meron yan kasi standard yun, hindi pwedeng wala. Ito naman number 17, ito yung fire drill na tinatawag, no? At pag sinabi nating fire drill, ito yung pagsasanay, no, sa paglikas pagdating ng sunog in case of fire, no. It's either simulation exercises, di ba? Una yan, seminar, ituturo yung mga procedure, tapos after that nagkakaroon ng simulation exercises na para mas makatotohanan, di ba? Ma-feel ng ng mga audience, ng mga tenants, no, yung kung paano yung gagawin. Yun, mas maganda yun na klase ng fire education. Itong number 18 naman, ito yung fire exit, no. When we say fire exit, ito yung mga designated na labasan pagdating ng sunog, no, at hindi lang sunog, no, earthquake, basta lahat ng emergency. Mga special ito na pintuan na nakadisenyo at ginagamit ng bawat tao, bawat occupant ng building na lilikas sa panahon ng emergency, kagaya ng sunog at earthquake, para mas madaling makalabas, di ba? Kaya dapat alam nyo din yung fire exit pag kayo ay nagtatrabaho sa isang establishmento.
dapat alam niyo yung fire exit. Pag nandyan kayo sa school, sa mga bahay, sa mga kabahayan, titignan niyo yung fire exit. No? Pag pumasok kayo sa hotel, yun yung unang titignan niyo. Diba? Kasi mahirap sa hotel. Baka mamaya, lalong-lalo na yung mga maliliit na kuwan. It's good kung yung mga deluxe na hotel. Diba? Yung mga maliliit lang, tingnan ninyo. Diba? May sad stories tayo dyan. No? Kung maalala nyo yung Manor Hotel, ang daming namatay dun. Diba? Dahil wala silang fire exit. Hindi nila alam kung saan sila dumaan. No? Sad stories yun sa kasaysayan dito sa Pilipinas. Pati nung nasunog yung ozone disco dyan sa Tomas Morato, ganun din. Yun din yung isa sa naging issue. Hindi nila nakita kung saan yung fire exit at saka yung fire escape route. No? Kasi bago ka dumating sa fire exit, meron kang dadaanan na fire escape route, di ba? Yung daanan sa paglikas. Ito ay dapat walang obstruction, ito ay may marka na malinaw. Di ba? Sinasabi nga natin pag nagkakandak tayo ng assessment o survey, minsan, di ba, lalo sa hotel, yung escape route, yung directional signage sa fire exit route is nasa taas. Paano kung puno na ng usok at maobligadong gumapang yung tao? Di ba? Hindi yan makikita yung directional signage ng escape route. Kaya dapat kung nilagyan sa taas, lagyan din doon sa baba. Para habang gumagapang siya, kasi obligado kang gagapang. Kasi di ba sinabi natin na nasa taas yung usok, yung 1 inch doon sa baba, kahit paano mas safe yun. Hindi ka mapupoison doon. Kung in case na nagkaroon ng sunog, at least makikita mo. Itinuturo yan sa mga barko. Kasi enclosed space yung barko. Mas yan. So, importante yun. Basta dapat ang fire escape route ay walang obstruction at saka dapat visible yung mga directional signage dyan. Hindi pwedeng nakatago. Okay? Number 20. Fire hazard naman. Diba? Pag sinabi naman natin hazard, ito yung mga panganib sa sunog. Ano man bagay, kondisyon, gawain na nagpapataas ng posibilidad na magkaroon o sumiklab ang isang apoy, di ba? Sumiklab o kumalat yung ng isang apoy, yun yung hazard. Anong example nun, di ba? Yung overloaded na electrical outlet, di ba? Yung mga maraming saksakan, hazard yan, di ba? Yung mga na block na fire exit at escape route, hazard yan, di ba? Yung mga pag-imbak ng mga flammable materials, lalong-lalo na pag ito ay kalat sa loob ng establishmento, fire hazard yan. Dapat nakikita yan ng mga safety officers at agad-agad na isinasayos. 21. Ang dami nito. Yung suppression system. Now, when we say suppression system, fire suppression system, ito yung nabanggit ko na sprinkler, di ba? Automatikong sistema, di ba, na pag nangyari yung sunog, automatic may response, di ba? Yung gas suppression system, foam system, di ba? Depende kasi ito doon sa establishment kung kaya nila. No, ang purpose nito is, di ba, para pigilan, kontrolin yung paglaganap ng apoy, hindi basta-basta mag-spread out. Kagaya ng binanggit ko, isang typical na example nito is yung sprinkler. Pag na-reach out na yung init, di ba, smoke detector, nandiyan yung sprinkler, bumubuga na yan ng tubig o kung hindi yung foam, di ba? Depende yun sa sprinkler kung ano yung ibubuga. Ang purpose nun, pigilan yung mabilis na paglaganap ng sunog. So, then 22, sa malalaking kumpanya lang ito, yung fire watch, di ba? Fire watch personnel. Kasama to doon sa trabaho na ito ng mga safety officers kasi dapat talaga may nakatukayan. Mahalaga kasi yan kasi alam nyo guys, no, ang sunog kasi universal ang effect niyan. Di ba? May kasabihan nga naman, nakawan ka na lang, huwag ka lang masunugan. Kasi pag ikaw ay nasunugan, limas lahat yan. Papil, walang inaano yan. Masaklap yan talaga pag ikaw ay nasunugan kahit doon sa bahay. Kaya kailangan talaga
familiar tayo, hindi lang yung pagiging empleyado natin. Diba? Familiar tayo dapat dito. Kahit sa bahay natin, sisimulan natin sa bahay natin. At take note, ang wastong pag-unawa, diba, sa mga terminology na aking ibinahagi ay siyempre mahalaga, no, sa bawat isa, no, lalong-lalo na pag ikaw ay security practitioner, para pag binabanggit yung discussion, at least alam mo, no. Pero hindi lang kasi, no, itong sunog, wag nating isipin na safety at security practitioner, no, bawat tao ito, kasi tayo apektado, di ba? Kaya napakahalaga sa atin yung kaalaman tungkol sa fire prevention at fire protection, no, na nasasakupan naman yung paksa natin na fire safety awareness, kasi ito yung nakakatulong para maiwasan ang sunog, no. Yun yung pinakauna doon, pinaka number 1 na gawin natin, di ba? Iwasan natin, di ba? Kasi mas mahirap na yung i-cure mo, mas mahirap na yung mag-respondi ka, no, pag nandyan na yung sunog. Mas maganda na walang sunog na mangyayari. Kaya nga ang pinakamabisang paraan upang labanan ang sunog, no, lahat naman ng mga safety at saka fire safety advocates, lagi nilang sinasabi, siyempre iwasan ito bago magsimula. So yun yung ating tandaan. Okay, so medyo naparami na tayo, no, dito pa lang sa definition of terms, no. Ang dami na nating na-consume, but again, kailangan din maibahagi ko sa inyo kung ano yung mga katuturan ng mga definitions na ito para maintindihan nyo. At least pag itinuloy natin yung discussion sa mga susunod na session, alam nyo na kung ano yung ibig sabihin ng mga ating nabanggit. So hanggang sa muli, abangan ang pangatlong session dito pa rin sa ating paksang Fire Safety Awareness. Yan.